Sa mga nakaraang video po natin, pumunta dito sila si tatay at nanay, bumisita sa atin kasama yung kaibigan natin na driver ng Abalabal, si Jason. At nangawil po sila ng tilapia at naaliw sila kasi marami silang nahuli. Siguro nasa mga 5 to 6 kilos yung nahuli nila. At tingnan natin ngayon kung may laman pa ba yung mga tilapia natin dito. Marami na po kami nakuha dito na tilapia. Halos linggo-linggo po kami dito ng ngawil, nag-harvest sa ating mga tilapia. May mga natira pa oh. Yung mga malalaki na sa ilalim. Yung isa nating pwede dito nahuli ni Jigger Jr. Yung mga anak ko dito mga kaprobinsya, si Jigger Jr. at si Jigger III, mukhang unti-unti na silang nasanay dito sa ating area. At sinusubukan natin nila yung mga trabaho natin dito. Nung sumakay kami ng karosa si Third, tumakbo si Jin, natakot kay Third. At may bago tayong alaga dito mga kaprobinsya oh. Yan. Actually, hindi na po siya bago. Nakapunta na po siya dito. Pero andun na natin sa ayong nilagay. Kaya po si Mateo. Yung pangalan niya, hango po sa movie dati na Los Bastardos. Yan. Mateo. Kahapon nang umuwi ako sa Ayungon, wala sana akong balak na dalhin siya dito. Pero nakawala siya mga kaprobinsya kasi nakalagay lang sila sa kulungan. Nakawala siya tapos lumapit siya sa akin. So naisipan ko na dalhin ko siya dito at napakabait naman niya oh. At hindi naman siya inaway sa ating mga aso dito. Ang medyo matapang lang dito na aso natin si Bingo. Si Bingo nasa kulungan lang. Tingnan niyo po yung isa nating aso oh. At siya din hindi naman siya matapang. Yan. Kaya yung kasama natin dito, yung mabait natin na aso. May isa tayong baka din na kulungan dyan. Dyan sana natin siya ilagay, pero umiyak siya pag ilagay sa kulungan. So ginawa ko po, doon sa kubo natin siya nilagay. Psst! Tapin. Medyo may edad na po yung aso natin. At yung mga tilapia natin dito na nasa kabilang pad, napakabilis silang lumaki mga kaprobinsya oh. Yan. Dami. Yung iba na rin mga kasama naglinis sa ating tulungan ng baka. Update po tayo sa ating baka dito na lumalaga mga kaprobinsya, yung nilagnat sa mga nakaraang araw po. Yan po, magaling na po siya, matapang. Nanuwag to, sana hindi lang siya makunan mga kaprobinsya, kasi inakala namin sa kanya buntis siya. Napakasahan na po natin ito kay Pugi. Wah, nasa mga na, siguro nasa mga 4 na buwan mula sa pagkasa ni Pugi. Tapos pinainom natin siya ng gamot. Hindi na natin binakunahan ng gamot kasi noong una natakot ako na baka mapunan siya. At ngayon napapansin namin na mukhang wala namang lumabas sa kanyang ari.
Sana okay lang siya. Pero matapang na siya oh. Kinabahan tayo nung una mga kaprobinsya. Kasi ayaw niyang kumain. At ayaw niyang tumayo. Yung ginawa lang natin, pinaliguan natin siya ng suka. Tapos diaplasan ba? Dipahiran og suka. Yung kanyang ilong, yung kanyang katawan, at saka pinainom ng honey. Maraming nagsabi na isa rin yan sa mga mabisang gamot sa ating mga alaga. Kaya yun po ang pinainom namin sa kanya at pinainom din natin ng gamot. Pero okay lang naman oh. Binantayan namin na baka may lumabas sa kanyang ari. Kasi pag may lumabas na, posible na nakunan siya. Pag makunan siya mga kaprobinsya, wala lang tayong magawa dyan, ibinta lang natin siya. Pero ngayon na mukhang okay lang naman, so hayaan lang muna natin siya dito. Bigyan natin siya ng napier. Yan oh. So sana po okay lang yung baka natin na lumalaga. Yung mga baka natin oh, mga damo yung pinakain natin sa kanila. Marami na pong damo dito sa aming paligid. Bitas. Pangsasal to sa ating mga baka. Doon kami magkuha ng maraming napier doon sa kabilang area.
yung hulse natin. Isa yan sa ating mga target ngayon na mapataba natin siya. Napakalaki yung kain niya mga kaprobinsya. Dako kay buliga. Pugi, tama-tama lang ang katawan. Ito si Limer. Hindi lang namin pinataba ng gusto. Hindi namin siya pinakain ng feeds para makontrol yung katawan niya. At ngayon punta tayo dun sa kabilang area. Makakuha ng napier doon. Kakaunti lang yung kinuha natin. Kasi yung napier natin dyan nasa murang edad pa. At kahit patagalan natin siya kuti bago i-harvest, paabutan natin ng mga 3 buwan, okay pa kasi malambot lang yung katawan nila. Pero yung napier natin dun sa kabila, kuan po siya, native. So pag umabot siya mga 3 buwan o 4, napakatigas na po sa katawan. So yun po ang una naming harvestin. Yung aso natin nakabuntot lang palagi sa atin. Dati po si Bingo katulad din sa kanya, pero ngayon nagbago na yung ugali ni Bingo. Kahit saan lang magpunta, pag magkakita ng manok, habulin. Ito nga, hanga ako sa kanya, hindi nga siya sanay sa mga alaga natin dito, pero mabait. At isa sa mga napapansin ko mga kaprobinsya, na kahit aso yan, may kanya-kanyang ugali din. Kaya naalala ko po dati yung aso ko dun sa Area 1, si Cardo, napakabait din. Sa akin lang siya sumusunod, umiyak pa pag may wanan. Si Bingo ngayon napaka-energetic. Yan yung aso natin. Ang problema dito, baka dumikit yung mga amorsiko sa kanyang balahibo. Hindi naman. Yan po yung mga napier natin, napakataba mga kaprobinsya. Pero hindi magkapareha yung laki nila. Yung unahin namin yung mga medyo malaki na. Doon, grabe ang taba sa ating mga napier. Napakagalatinan. Tinalo nila yung mga damo ating mga napier dito. Parang tubuhan. Ang nangyari po sa mga napier, hindi po magkapareha yung laki nila kasi hindi po sila sabay-sabay na hinarvest namin. Yung mga maliliit pa, palakihin muna namin bago namin i-harvest. Puntahan natin doon, i-check natin yung andun sa dulo. Kasi minsan may mga alaga dito na makawala at dito pumunta sa ating mga tanim na napier. Napakagandang exercise to tuwing umaga kasama yung ating aso. Oops. Okay na dito. Yung paligid namin dito mga kaprobinsya, green na green na.
Wow. Kulay green na yung paligid natin. Hindi pa masyadong mahaba yung mga napir natin dito. Pero kailangan to siyang harbisin. At saka yung pagputol, isang tip yun. Doon sa lupa putulin. Kasi nung una po, nung nag-harvest yung mga kasama natin dito, mahaba yung natira galing sa lupa. Ito yung nangyari oh. Ito oh. Yan, karoon ng salingsing sa itaas. At matigas yung nasa ilalim. Tapos mabagal silang lumaki. Kasi hindi maganda yung saha na lumabas. Kasi pinuto lang nila sa dulo. Natira yung nasa punuan. Yung mga matigas na part ng napier natira lang. So ang gagawin namin dito ngayon, kailangan na mula sa lupa yung pagputol. Yan. Sa mga baguhan dyan, yung area na to, inupahan lang natin to. Pagkapangit po sa area na to dati, masukal. Tayo lang yung nagpalinis dito, pinaararo natin. Tingnan niyo po, pangit yung resulta. Basta ganito yung sistema sa pag-harvest. Yan, hindi makalabas lahat yung saha nila. Mukhang pagod na yung aso natin. Pero ayaw naman niya magpaiwan sa kubo. Umuyak siya pag iwanan natin. Medyo malaki-laki yung area natin oh, na may napir na lahat. Hindi ito madaling maubos. Tapos meron pa dun sa kabila. At saka may bagong tanim tayo. Puntahan natin, baka sumibo na yung iba. Nung una po dito, akala namin na mamatay yung mga napir natin dito. Pero nang bumuhos yung ulan oh, may namatay pero hindi naman lahat. Dito po hindi lang namin to taniman para may malagyan kami para magdala kami ng kalabaw dito. Doon lang yung tinaniman namin. Yan oh. Hindi pa sumibol mga kaprobinsya. Sayo man. Hindi pa sumibol yung mga napir natin dito. Siguro next week sumibol na yan. Ang problema may mga kambing oh. Hindi yan sa atin. Pero sa ngayon hayaan lang muna natin yan. Pero pag sumibol na yung mga napir natin dyan, hindi na yan pwede. Kainin nila yung mga sumibol na napir pag palagi silang andyan sa ating area. Yung mga napir na yan, tumulong po si Jigger Jr. sa pagtatanim dyan. Tinuruan natin siya kung paano magtanim ng napir. Dandahan natin siyang turuan sa mga trabahong bundok. Dito sa atin, basta palagi lang may ulan or walang El Nino na dumaan, wala tayong problema sa mga pagkain. Kasi marami na tayong tanim ng napir. Ang problema lang pag may El Nino, napakabagal lumaki yung mga napir. Kaya nahirapan tayo sa mga nakaraang buwan. Pero balak po natin pag season na po sa pag-harvest ng tubo dito sa ating area, mag-imbak tayo ng maraming dahon ng tubo. Yun po ang ipakain natin sa kaila sa panahon ng wala tayong makuha. Dagdagan natin yung napir ni Kabang. Dahil namin dito mga kaprobinsya, unti-unti lang yung pagbigay namin ng napir para hindi sila magsawa.
Mas marami yung ibigay namin kay Pugo at ni Kabang. Yung mga lumalaga natin, oh. Kailan pa kaya sila maglandi? Ipil-ipil yung paborito ni George. Pinatira natin siya doon ng mga isang gabi. George, parang maharap dito dyan ha. Kanina, nakita natin doon sa kabilang area na napakaganda tingnan sa ating mga tanim na napier. Green na green. At ngayon naman, punta tayo sa ating mga tanim na mais. Mateo! Huwag kang matakot doon sa tulay ha. Wow! Tingnan niyo po mga kaprobinsya. Parang kailan lang kami nagtanim dito sa ating mga mais. Pero napakaganda po tingnan. Hindi pwede dito si Bingo kasi pag si Bingo yung dalhin natin dito, mabali yung mga mais natin. Takbo siya ng takbo. Hindi po nakakasawang tingnan yung ating mga tanim dito na mais. Pandan po yung tawag dito sa amin yung damo na yan. Pero walang problema yan. Napakadali lang bunutin. Tulad nito oh. Yan. Bunutin na namin to. Maglaan lang kami ng time dito para mag-operasyon sa pagbunot ng damo. Diyan oh. Grabe. Napakataba sa ating mais dyan. Mapapawawa ka talaga sa ating tanim. Oh, sus. Wow. Nasa mga isang buwan pa lang yung mais natin dito. Pero napakataba po. Pero dito po may bakante. Ang itanim namin dyan, napier. Napier ang itanim natin. Kasi hindi nabuhay yung mais na tinanim natin dyan. Dahil sa taba ng ating lupa dito, tingnan niyo po yung mga niyog natin na tanim mo. Namangha si Mrs. na nakita niya yon, yung mga niyog na tanim natin. Tapos hindi siya makapaniwala na tayo na yung nagtanim dyan. Dahil sa napakalaki na po sa ating tinanim na niyog. Yan.
Mga ilang puno to. Ito po, oh. So, ito po yung sinasabi ko palagi sa inyo mga kaprobinsya, na kahit magtanim lang tayo ng tanim, hindi lang natin iisipin, hindi lang natin mamalayan na yung mga tanim natin mga malalaki na, katulad dito sa ating niyog. Parang kailan lang kami dito nagtanim. Sus, marami po tayong tanim na niyog. Kaya sinasabi ko po sa una nating mga video na magtanim tayo dito ng durian, mga 100 na puno siguro pag may available na doon sa DE. Doon tayo magtanim, doon sa may gilid ng ating sapa, yung area natin dyan, paikutin natin ng durian. Subukan lang natin. At yan po ang update sa ating mga tanim na mais mga kaprobinsya. Napakaganda po ang resulta. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung ulam namin, oh. Gulay na may gata, may kanin, may isda na bangus, paksiw. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Walau lang siya, ito kapal yung sablay, di kumubog. May mahal yung baboy presyo ron. 180 may kuha nila sa kayo maka-80. Para pagpatunog ko, oh, yes, yeah. Hindi ko laskin malata, malaskin ito. Piling baboy yung taas lang sa kayo, tayo baboy. Hulyo naman. Mas taas o presyo, mabinay ka sa bae. Kaya ang bae, basalay ka man sa lamisa. Ang mabinay biyahe yung bakulod. Kaya ako nun, manginta yung buko. May ganito. Ang gusto yung tangi. Kan yung sunod tilapia na guys. Hindi lang naman ako hay. Nakuha naman gahapon. Ibu nakuha na sa mga na. Kaya bulping kuha, pero juta na kayo. Paborito ng dulong tabaw sa inubihan. Ang ilang kita. Ito ka na ba? Tabawan. Tulungan ka daw. Ano lang? Bapak yang simpul. Ano yung nawag? Ano mo lalo? Ala. Alam. 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 Alam.
Mahaw na ba? Yan lang muna mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palaging nanonood, sa mga palaging nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Sonny Ching, watching from USA. Shoutout kay Trevor Sipada, watching from Davao. Happy birthday kay Ricardo Cruz Jr., birthday na July 5. Shoutout kay Jose Barino. Shoutout kay Frankie Luciliano from New York. Shoutout kay Bitoy Castro, watching from Chicago, USA. Shoutout kay Jun Abbas. Shoutout kay Roy Umali from Taguig. Shoutout kay Geraldine Malorca. Shoutout kay Bifin Kibi. Shoutout kay Yolanda Kumura. At sa mga hindi ko po na shoutout na po yung lahat at maraming salamat po.